Nasa Châtelet Leal tayo ngayon sa Siyembre 13, 2025. Daang kabataan ang humaharang sa labasan ng metro, hindi para sa konsyerto o laro, kundi para sa train ng kanin at manok. 3 oras ang lumipas, dumating ang pulis at naging balita ito sa lahat ng news. Ang kaguluhan ay dulot ng isang tindahang hindi pa kilala na nag-anunsyo sa TikTok. Nagpamigay sila ng 1,000 tray at unang dumating ang unang makakakuha. At ang libreng pamimigay na ito, hindi talaga ito natuloy dahil sa kaguluhan na ginawa ng mga tao. Pero nagsimula ng phenomenon, kahit walang television campaign o billboard, isang video lang na in-upload sa social media. Habang sumisikat ang video, mga 500 kilometro mula rito sa Bordeaux, 2 restaurateur ang tahimik na nanonood. Sila ang nagpasimula ng puteng ito noong 2012 sa isang siyam na metro kwadradong kiosk, pero hindi sila ang nakikinabang sa lahat ng ingay ngayon. 10 taon nilang binuo ang lokal na tatak, pero sa mahigit 1 taon lang, ginawa ng iba itong pambansang phenomenon. Kamusta Team Entrepreneur Mindset? Sana okay kayo. Pagkatapos ng video sa French tacos, marami ang humiling ng video tungkol sa Tasty Krusty. Siguro nga matanda na ako, pero hindi ko pa talaga naririnig yon. Nang magsaliksik ako, napagtanto kong hindi lang pala ito food trend, kundi halimbawa ng kapangyarihan ng distribusyon. Ngayon tatalakayin natin ang kwentong ito at kung paano naging simbolo ng henerasyon ang isang ordinaryong putahe. Paano naging malaking phenomenon ang Tasty Krusty at nalampasan ng lahat ng nakasalubong nito. Sino ang mas karapat dapat manalo? Ang inventor ng produkto o ang mahusay magbenta nito? Mabubuhay ba ang produkto pagkatapos ng hype? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang produktong nilikha sa likod ng mga anino pinahusay ng isang algorithm. Pero ito rin ay kwento ng mga saktong diskarte, tamang timing at kapangyarihan. Maghanda kayo, lulubog tayo sa pinakamabilis na pag-angat ng street food sa Pransya. Tara na! Noong 2012 sa Lormont, malapit sa Bordeaux, may maliit na kiosk na 9 na metro kwadrado. 2 magkaibigan sina Abdelkader at Norasin. Sila ay mga restaurateur at pareho ang ambisyon, ang lumika ng isang bagay na sumasalamin sa kanila. Isang putahe na kayang bilhin ng lahat, malaki ang serving at hindi malilimutan ng sinuman. Magiging Thai na kanin, minarinad ang manok na binalot sa Japanese panko breading at may sariling sarsa. Magtrabaho, mag-test at mag-adjust hanggang makuha ang tamang balance. Simple ang produkto, kaya ito gumagana. Tinawag niya itong Krusty sa Baidi, na ibig sabihin ay hello sa Lao, bilang pagpupugay sa pinagmulan ni Norasin. Agad na nagustuhan ng mga tao ang putahe at sumikat ito sa lokal na lugar, gustong-gusto ng mga taga Bordeaux ang Krusty sa Baidi, kaya parami ng parami ang mga restaurant na nagbubukas. Isa itong kumikitang modelo sa loob lamang ng ilang taon mula sa isang kiosk na 9 na metro kwadrado ay naging 20 restaurant na ito. Pero sa loob ng 10 taon, nanatili itong isang regional na tagumpay sa Bordeaux at ilang karatig bayan lang. Walang national buzz o milyong views sa TikTok, basta masarap na putahe na pato. Karaniwang kita ng restaurant ay €1,000,000 taon-taon habang ang pinakamagagandang pwesto ay halos 2 milyon. Noong 2024, nagbago ang lahat para sa 2 magkaibigan mula Bordeaux, lalo na ang kanilang imbensyon. Sa Paris, 2 restaurant ang nagbukas, isa sa Épinay-sur-Seine at isa sa Lelle at Rose. Sa unang tingin, parang karaniwang bagong lugar lang sa lungsod na bihirang mapansin ng tao. Tasty Krusty ang pangalan nito. Pareho lang ang konsepto sa 2 restaurateur mula Bordeaux, lalagyan ng kanin, pritong manok at sarsa. Pero sa pagkakataong ito, may isang mahalagang pagkakaiba. Ang taong nasa likod nito ay isang lalaki na hindi galing sa kusina, kundi mula sa social media. At ang detalyeng ito ang magbabago ng lahat. Si Gallo Diallo ang boss ng Smile Council, isa sa pinakamalaking influencer agency sa France. Alam mo na kung saan ako papunta. Ang nagbago ay estratehiya, hindi pagkain. Tatalakayin pa natin ito mamaya. Sa loob ng 6 na buwan, lumago ang Tasty Krusty mula 2 hanggang 24 na restaurant, kabilang ang ilang dark kitchen na tatalakayin din natin sa channel soon. Kung interesado kayo, huwag kayong magatubiling sabihin ito sa akin sa mga komento. Madaling sabi, milyon-milyon ang views ng mga restaurant video sa TikTok, Instagram at ginagaya ito ng kabataan sa pagluluto ng ilang oras. Magdudulot ito ng peking takot, tinatawag na fear of missing out o takot na may mamiss ka kung crusty lang laman ng TikTok feed mo. Kapag pumupunta ang barkada mo at may pila kahit saan, gusto mo ring sumama, hindi dahil gutom ka, kundi para makisabay sa uso. Isang 14 anyos na teenager ang nagsabi ng tama, lahat na nga sa TikTok uso.
Noong oras na yon, hindi na lokal na pagkain ng Krusty at naging content na lang siya. Kapag naging content ang produkto, mas mahalaga na maging viral kaysa kalidad. Sa ilang buwan, sumikat si Krusty kahit saan. Ginagawang marketing strategy ang mga pila, sunod-sunod ang bukas at may mga kebab na nagpapalit ng pangalan kada linggo para sumabay sa uso. Isang may-ari ang nagsabi, ang network ang gumagawa ng lahat. Nang mag-post ang influencer, umabot agad ng 60,000 views sa isang oras. Habang ang iba ay inabot ng 10 taon para makapagpatayo ng mga 25 na restaurant, may iba naman na halos ganoon din karami ang nabubuksan sa loob lang ng wala pang 1 taon. Siguro iniisip nyo ngayon kung sino ang nangopya ng ano sa Bordeaux. Malinaw sa opisyal na website ng Krusty Sabay Di at LinkedIn nila, lagi nilang sinasabi, kinopya at paulit-ulit na kinopya pero hindi kailanman napantayan. Lihim naming itinatago ang aming recipe. Sabi pa nila, ang Krusty ay aming kakayahan at kasaysayan, bahagi ng pagkatao namin at hanggang ngayon kilala pa rin saan man. Para sa kanila, malinaw na sila ang gumawa ng Krusty noong 2012, peke ang iba. Tama sila sa technical na aspeto. Hindi sinabi ng Tasty Krusty na sila ang nag-imbento ng konsepto, kinuha lang nila ito, binigyan ng bagong packaging at mas mahusay na naibenta. Pero sa usaping legal, mas malamig ang kwento. Sa France, ang isang recipe ng pagkain ay kadalasang hindi protektado ng copyright. Dahil ito ay itinuturing na isang technical na kaalaman at hindi bilang isang likha ng isipan. Pwedeng maprotektahan ang pangalan, logo, tatak o visual na pagkakakilanlan pero hindi ang ideya ng kanin, manok at sarsa sa isang lalagyan. Brutal ito, tsak na illegal, hindi naman talaga. At dito nagiging walang awa ang negosyo ng streetwear food. Ang kebab ay mula Turkey at walang kaugnayan ang French tacos sa Mexican tacos. Hindi na Amerikano lang ang burgers, pati Italianong pizza, ngayon may pinya o merguez na. Hindi pa dyan natatapos ang kwento. Bukod sa inventor mula Bordeaux at viral na tindahan sa Paris, lumitaw din ang 12-12 ng ibang pangalan gaya ng Krusty Time, Krusty Factory at Krusty One. Si Krusty Sabaibi ang lumika ng produkto, pero si Tasty Krusty ang nakakuha ng tamang pagkakataon. Sa ekonomiyang puno ng tensyon, mas mabilis makakuha ang iba kaysa sa tunay na naglika. Hindi naman ito mas moral, pero mas epektibo ito. At dito, nagiging mas interesante ang usapan. Si Krusty Sabay Di inabot ng 10 taon para magbukas ng 20 kainan, samantalang si Tasty Krusty ay nakakabukas ng ilan kada buwan. Bakit kaya? Hindi lang basta kinopya ni Galo Diallo ang putahe, nagpasimula rin siya ng kilusan. Si Galo Diallo ay hindi isang chef, hindi rin siya tagapagmana ng isang malaking grupo, at hindi rin siya isang tradisyonal na restaurateur. Galing siya sa isang simpleng pamilya, lumaki sa Sir G. Pontoise, malayo sa mga makapangyarihang tao. Noong 2017 itinatag niya ang Smile Council, ang trabaho niya ay hindi magbenta ng putahe, kundi maintindihan ng atensyon. Sa 2024 pagbubukas ng 2 restaurant sa Paris region, hindi sila magiging karaniwang kainan, kundi TikTok style na format. Maagang naintindihan ni Galo na ang kapangyarihan ngayon ay nasa atensyon na, hindi na langis, kaya't may 6 siyang estratehiya. Ang una, simple lang ang produkto, kaya madaling ulitin. Kanin, manok, breading, sarsa, 3 sangkap, walang komplikasyon. Ang resulta, mabilis mong matuturuan ang isang tao, mas mabilis pang mas standardize, kaya pwede mo itong ulit-ulitin ng walang hanggan. At sa kasong ito, malinaw kung ano ang tunay na laro. Hindi ang pagluluto ang kaibahan, kundi distribusyon. Pangalawa, ang visual na pagkakakilanlan. Ang kay Tasty Krusty ay dinisenyo para sa screen. Malaking bagay yon. Neon, rosas, asul, kakaibang font, retro, parang Vice City ang vibe. Hindi ka lang sa restaurant, kundi sa isang eksena pumapasok. Lahat ay pinag-isipan. Pader, ilaw, kulay, at lalagyan para sa video. Ang Krusty ay hindi lang pagkain, imahe na rin ito. Pagkatapos, meron tayong pinakamaliit na sandata, ang social proof o patunay mula sa iba. Ang pila ay hindi problema. Sa katunayan, advertisement pa ito dahil nagpapakita na maraming may gusto, kaya ikaw rin. Pinapaandar niya ang pinakamatinding mekanismo, libreng pamimigay, kakulangan at pagmamadali sa Chatelet Leal sa Setyembre 13, 2025. Nakuha namin ang 1,000 libreng lalagyan ng resulta, nagkaroon ng dagsa ng tao, pagkansela at pagdating ng pulis. Pero higit sa lahat, mga video. At iyan ang sentro ng kasong ito. Hindi ginawa ang event para pakainin ng mga tao. Ginawa ito para pakainin ang algorithm. Ang ika-4 na paraan, hindi sila nagbabayad para sa impluwensya, sila mismo ang gumagawa nito. Maraming resto akala kailangang magbayad ng influencer, pero sila mismo ang nagpo-post at sanay sa format, tunog, close-up,
editing at food porn na tawag ng kabataan. Ang umagos na sarsa at kumikislap na ginintuang manok pareho ng content. Sobrang daming serving sa lalagyan. Getsan niyo na, bawat customer nagiging mini media at hashtag na ang bahala sa iba. Ang ikalimang paraan, presyo ang nagpapabilis ng FOMO, €9 bawat lalagyan, 432 at 30 gramo. Kung ikumpara sa tacos o premium burger na 12 to 15 euros, mas kompetitibo ito. Pakinggan nyo, business, pera makina ito. Napakababa ng gasto sa produksyon at malaki ang tubo. Isang dating may-ari ng kebab na nagpalit ng negosyo ang nagsabi, walang kakaiba, puro manok lang, malaki ang kita. Hindi na siya gumagawa ng presentasyon, inilalagay na lang sa lalagyan at binibigay sa customer. Sa huli, ang ika-6 at huling paraan ay bilis. Dito tumitindi ang halimbawa. Yung iba, 10 taon bago makapagbukas ng 2 restaurant si Tasty Krusty, umabot agad sa 24 na branch sa maikling panahon. Hindi ito dahil sa mahiwagang recipe, kundi dahil sa mahusay na sistema. Simple ang produkto kaya madaling kopyahin. Malakas ang imahe kaya madaling gawing pelikula. Malaki ang social proof kaya hindi mapigilan. Abot kaya ang presyo kaya pwedeng subukan ng lahat. Malinaw na sinabi ito ni Bernard Boutboul, eksperto sa pagkain mula sa Jira. Pwedeng sumikat ang Krusty bilang merienda, pero tulad ng ibang nauusong produkto, mag-ingat sa posibleng pagbaba ng popularidad nito. Sa ngayon, nangunguna ang Krusty at napakalaking tagumpay ito. Ngunit may lumilitaw ng mga bitak dahil kapag naging sobrang laki ng isang phenomenon, nagiging kapansin-pansin ito at kapag kapansin-pansin na, umaakit ito ng mga kritiko. Ang mga unang kontrobersiya ay nagmumula sa mga nutrisyonista. Ang isang lalagyan na may 400 hanggang 500 gramo ay maaaring maglaman ng 900 hanggang 1,300 calories at may ilang bahagi na lumalagpas pa sa 1,300. Para sa isang henerasyong sobrang konektado pero mas nagiging sensitibo rin sa usapin ng kalusugan, nagsisimula ng diskusyon. Pagkatapos, dumami ang mga kopya sa buong Pransya, lumitaw ang mga bagong tindahan, bersyon, pagbabago at imitasyon. Kapag simple at kumikita ang konsepto, talagang nakakaakit ito. Habang dumarami ang kalahok, lalong lumalabnaw ang merkado at unti-unting sumasagad. Malakas ang phenomenon at totoong mataas ang demand, pero ilan dito ang dahil sa produkto talaga at ilan ang dulot lang ng hype. Kapag bumagal ang mga video at nawala ang bagong NES, ano kaya mangyayari kung may lumitaw ulit na bagong food trend? Siguradong generic na ang pangalang Krusty katulad ng French tacos 10 taon nang nakalipas. Natalo ni Krusty sabay di ang ulam at pati sa pangalan. Nakikinabang din sila dahil habang dumarami ang Krusty sa kalsada, mas maraming tao ang kumakain nito. Pero kapag gusto ng tao ang original, sa kanila pa rin sila bumabalik. Ang phenomenon, mabilis sumikat pero pwede ring bumagsak, lalo na kung nakadepende sa atensyon ang negosyo mo. Ang tunay na panganib ay makalimutan ka, hindi ang kompetisyon. At sakto, ang tanong ko sa inyo, sa loob ng 2 taon, kakain pa rin ba kayo ng Krusty? Kung nakatikim na rin kayo nito, syempre. O baka lumipat na kayo sa bagong viral trend, tulad ni Salt Bae na nagbebenta ng gintong steak na 1,000 euro sa mga sikat sa buong mundo. Dahil sa matinding gamit at viral na epekto ng social media. Bago siya bumagsak dahil sa maraming eskandalo na makikita sa video.